Tinawagan ako ng aking anak ng alauna ng madaling araw. Itay, pagbuksan niyo po ako. Ang lamig sa labas, wika niya sa nanginginig na tinig. Walang magiging kakaiba roon kung hindi lamang 4 na taon nang pumanaw si Cassandra. Natigilan ako sa tabi ng pinto habang patuloy na nag-vibrate ang telepono sa kadiliman. At bago ako magpatuloy, may hihilingin ako sa iyo. Kung pinakikinggan mo ang kwentong ito sa iyong cellphone, paki-like at mag-subscribe ka na rin. Samahan mo ako hanggang sa dulo at ibahagi mo sa akin sa mga komento kung mula saang lungsod ka nakikinig upang malaman ko kung hanggang saan na nakarating ang aking isasalaysay. Dahil nagsimula ang lahat nang tumunog ang telepono sa aming bahay kasabay ng pagtunog ng lumang orasan sa dingding ng eksaktong alauna na bumasag sa katahimikan sa nag-iisa nitong kampanilya. Ako ay 68 taong gulang at sa ganoong edad, nagigising ka lamang sa hating gabi upang umihi, hindi dahil may tumatawag sa telepono. Nagmulat ako ng mga mata na malakas ang kabog ng dibdib, madilim ang silid. Bahagya lamang na iguguhit ng ilaw mula sa lampara ang mga anino sa dingding at sa labas, umaambon. Naririnig ang marahang patak ng ulan sa aming bubong. Inabot ko ang aking kamay. Hinanap ang aking salamin sa maliit na mesa at marahang bumangon habang nananakit ang aking mga tuhod. Muling tumunog ang telepono. Mas mabilis sa bawat pagring. Na tila ba nauubusan na ng pasensya ang nasa kabilang linya. Sandali lang, bulong ko na walang boses. Habang tinatawid ang pasilyo patungo sa sala, nag-iisa sa malaking bahay na ito mula nang pumanaw ang aking asawang si Martha, 5 taon na ang nakalipas. At ang aking anak na si Cassandra, 4 na taon na. Iniabot ko ang aking kamay sa puting telepono na nakasabit sa dingding sa tabi ng telebisyon. Tumigil ang pagring 1 segundo bago ko ito nahawakan at nang bubuntong hininga na sana ako sa ginhawa, muli itong tumunog nang matinis malapit sa aking tainga. Napansin kong nanginginig ang aking mga daliri. Inangat ko ito, hello, naging paos ang aking boses. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang malayong ulan lamang ang naririnig, na para bang konektado ang telepono sa mismong kalangitan. Pagkatapos, sa napakababang tinig, nagsalita ang isang babae. Itay. Nanlamig ako. Ang malambing na boses na iyon, na may bahagyang panginginig sa dulo ng mga salita, ay parehong-pareho sa dating tumatawag sa akin mula sa kusina. Itay. Boses ni Cassandra. Nakaramdam ako ng ginaw na gumapang sa aking batok. Sino ito? Tanong ko. Pilit na pinatatag ang aking boses. Sino ka? Itay. Ako po ito. Bulong niya. Itay, pagbuksan niyo po ako ng pinto. Ang lamig sa labas. Nanlambot ang aking mga binti. Musika. Naisip ko na baka panaginip lamang ito. Isang masamang biro o patunay na tuluyan na akong nawawala sa katinuan. Tulad ng kung minsan ay kinatatakutan ko sa aking mga panalangin. Huwag mong paglaruan yan. Musika, sabi ko, nang marahan, sinusubukang maging matatag ang boses. 4 na taon nang pumanaw ang aking anak. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang malalim at pigil na paghinga. Pagkatapos ay sinabi ng boses ang isang pangungusap na dumurog sa lahat ng aking mga alaala. Itay, kapag natatakot tayo sa dilim, sinisindihan natin ang ilaw sa loob ng ating puso. Huminto ang mundo. Ang pangungusap na iyon ay kaming dalawa ang gumawa. Isang gabi nang nawalan ng kuryente at si Cassandra, na maliit pa noon, ay umiiyak sa dilim. Mula noon, sa tuwing siya ay natatakot, inuulit ko ang parehong bagay. Hindi ko ito kailanman ikinuwento kanino man. Hindi ko ito kailanman isinulat kahit saan. Ano? Sino ka? Halos hindi na lumabas ang aking boses. Itay, si Cassandra po ito. Musika, sagot ng boses na may katiyakang masakit pakinggan. Nilalamig ako, pakiusap, buksan mo ang pinto. Tumingin ako sa may pintuan. Mula sa sala, nakikita ko ang silweta ng balangkas ng pangunahing pinto. Tila may humihila sa akin patungo roon. Nagsimulang kumilos ang aking mga paa ng kusa, habang nakadikit ang telepono sa aking tainga. Kung ikaw si Cassandra, bulong ko, sabihin mo kung anong kulay ng una mong payong. Nagkaroon ng maikling katahimikan, at pagkatapos ay sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Asul.
Naramdaman kong kinakapos ako ng hininga. Isang maliit na asul na payong na binili mo sa akin sa palengke ng Quiapo. Noong pagkakataong iyon, umuwi tayong basang-basa dahil nakalimutan mong magdala ng payong. Nagalit ka sa iyong sarili, ngunit ako'y tawang-tawa. Halos mabitawan ko ang telepono. Ang alaalang iyon ay napakatumpak. Hindi ko ito kailanman ikinuwento kanino man. Nakarating ako sa pinto. Bahagya lamang na naiilawan ng ilaw ng sala ang kahoy habang patay ang ilaw sa beranda. Ipinatong ko ang aking kamay sa seradura. Nasaan ka ngayon? Tanong ko na halos pabulong na lamang. Dito sa harap ng bahay, sagot niya. At ang kanyang boses ay tila nagmula sa dalawang lugar ng sabay-sabay. Mula sa telepono at napakahina, musika, mula sa kabilang panig ng pinto. Pakiusap, pagbuksan mo ako. Hindi ko na matiis ang lamig. Marahan kong ibinaba ang telepono at iniwan ito sa maliit na mesa. Ang puso ko ay kumakabog sa aking sentido. Yumuko ako at sumilip sa butas ng pinto. Nakita ko siya. Si Cassandra ay nakatayo sa ilalim ng ambon, basang-basa. Ang itim na buhok ay nakatali ng basta-basta. Ang kulay abong jacket na madalas niyang gamitin ay nakadikit sa kanyang katawan. Maputla ang kanyang mukha. Ngunit ito ang mukha na kabisado ko, ang tinitingnan ko araw-araw sa mga litrato, sa mga panaginip, at sa lapida sa sementeryo. Itinaas niya ang kanyang ulo eksakto sa butas ng pinto. Na tila ba alam niyang pinagmamasdan ko siya. Nagtama ang aming mga mata sa maliit na bilog ng salamin. Gumuhit sa kanyang mga labi ang isang manipis na ngiti. Ang ngiti na ginagamit niya para pakalmahin ako noong bata pa siya. Nakita kong bumigkas siya ng walang tunog. Itay. Kahit hindi ko siya narinig, alam ko ang kanyang sinasabi. Itay, itinatago mo pa rin ba ang sulat ko sa likod ng litrato ng kasal ninyo, hindi ba? Umatras ako ng isang hakbang at tumama sa pader. Ang sulat, isang maliit na tala na isinulat niya noong elementarya at itinago sa likod ng frame ng litrato ng aking kasal kay Martha. Kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Walang sino man ang maaring makaalam sa detalyeng iyon. Naghanap ako ng makakapitan. Humihinga ako ng putol-putol na may paninikip ng dibdib. Sa labas, ang figurang iyon, anuman ito, ay kumatok sa pinto ng marahan na may parehong ritmo na ginagamit niya kapag huli na siyang umuuwi at natatakot na mapagalitan. Tok! 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 Itay, buksan mo. Pakiusap. Ang boses ay tila tumatagos sa kahoy. Dumadaloy ang mga luha sa aking mga pisngi. Ang pananabik at takot ay naghalo sa isang buhol. Paano posible na ang isang anak na inilibing ko 4 na taon na ang nakalipas ay nasa aking beranda? Nanatili akong hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo na parang walang hanggan at sa huli, ginawa ko ang tanging bagay na naisip ko. Pinihit ko ang susi, umingit ang pinto at binuksan ko ito ng bahagya. Sa kabilang panig, mayroon lamang malamig at mamasa-masang hangin ng gabi. Nanatili akong nagpipigil ng hininga sa likod ng siwang. Pumasok ang hangin na may amoy ng basang lupa. Walang tao, ni si Cassandra, musika ni sinuman. Tanging ang madilim na patio, ang pinong ambon at ang mga dahon ng puno ng mangga sa patio na marahang gumagalaw. Cassandra, bulong ko. Walang sumagot. Wala nang kumatok. Ang telepono sa maliit na mesa ay tumahimik na. Isinara kong muli ang pinto na nanginginig ang mga kamay. 2 beses kong ikinandado ang trangka na para bang maaari kong ikulong ang takot sa labas. Naninikip ang aking dibdib. Sumandal ako sa pinto. Sinusubukang bawiin ang aking hininga. Maaaring panaginip lamang ito, naisip ko. Baka gising ako, ngunit ang aking isip ay nawawala pa rin sa isang bangungot. Bumalik ako sa silid tulugan. Ang orasan ay patuloy na tumiktak ng paulit-ulit. Bawat segundo, mas maingay kaysa dati. Nanatili akong nakaupo sa gilid ng kama, na nakabukas ang ilaw, nakatingin ng hindi nakikita sa aparador. Hindi ko alam kung anong oras ako natalo ng antok dahil sa sobrang pagod. Kinaumagahan, tumama sa aking mga mata ang liwanag na tumatagos sa kurtina. Mabigat ang aking ulo, naninigas ang aking leeg at may kakaibang pakiramdam, halo ng pagod at pagkabalisa. Sa isang sandali,
Gusto kong maniwala na lahat ay isang mahaba at magulong panaginip hanggang sa binuksan ko ang pinto sa kalye. Nang pihitin ko ang susi, pumasok ang malamig na hangin ng umaga na may amoy ng basang lupa at mga labi ng ulan. Ibinaling ko ang aking tingin sa sahig ng beranda. May mga marka ng basang yapak sa baldosa, maliliit na yapak, nakayapak, na para bang may isang taong matagal na nakatayo sa harap ng pinto na nanginginig. Kumapit ako nang mahigpit sa balangkas ng pinto para hindi matumba. Nagsimula na namang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang mga yapak ay bahagyang humahaba patungo sa rehas at nawawala kung saan tuyo na ang sahig. Sa seradura, nakita ko ang malabong marka ng isang basang kamay na nagpadilim sa kahoy. Lumunok ako. Kung lahat ay panaginip, bakit may mga naiwang yapak? Andres, kulang ka lang sa tulog, sabi ko sa aking sarili, nang malakas, ginagamit ang aking pangalan tulad ng kung paano ako pinapagalitan ng aking ina. Matanda ka na. Masyado kang nag-iisip. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng iyong nakikita. Ngunit gayunpaman, hindi nawala ang ginaw sa aking batok. Bandang 9:00, tumunog ang doorbell sa rehas. Nagulat ako at sumilip, musika sa bintana. Si Mang Rogelio, ang aking kapitbahay, na nakapajama pa rin at nakatabingi ang kanyang sombrero. Sa tabi niya ay si Aling Teresa na may hawak na plastic bag. Lumabas ako sa beranda na sinusubukang ngumiti. Magandang umaga, Mang Rogelio. Aling Teresa, bati ko. Magandang umaga, Mang Andres, sagot niya. Ayos lang po ba kayo? Nakita ko kasing nakabukas ang ilaw ng sala ninyo kagabi ng alauna. May nangyari po ba? Sinabi kong nakalimutan kong patayin ito. Nawala lang. Hirap lang akong makatulog, dagdag ko. Huwag po kayong masyadong mag-isip, payo ni Mang Rogelio. Sa edad natin, kung iisipin mo nang iisipin ang mga bagay-bagay, magkakasakit ka lang. Dinalhan kita ng saging galing probinsya. Iniabot niya ang bag at nagpasalamat ako. Inanyayahan silang pumasok sandali. Bagamat ang aking mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa mga yapak sa beranda, na halos nabura na dahil sa pagkatuyo. Umupo ako kasama sila sa sala, sa mga silyang yantok. Ngunit hindi ko napigilan ang aking sarili ng matagal. Tinitigan ako ni Aling Teresa. Andres, bakit po kayo namumutla? Tanong niya. May nangyari po ba? Nag-alinlangan ako sandali, at hindi ko alam kung bakit nagsimula akong magsalita. Hindi ko ikinuwento lahat, ngunit sapat na. Ang tawag ng alauna, ang boses na parang kay Cassandra, ang mga katok sa pinto. Siguro po malakas na panaginip lang iyon na nadala ninyo hanggang sa paggising, sabi ni Mang Rogelio na sinusubukang pakalmahin ako. Nangyayari din po sa akin yan minsan. Nanaginip ako na buhay ang nanay ko at paggising ko, naaamoy ko pa rin ang amoy niya sa unan. Pananabik lang po yan. Tumango si Aling Teresa. Magdasal po kayo, Mang Andres. Payo niya. Hilingin ninyo sa Diyos na pakalmahin ang inyong puso at kung kailangan, pumunta kayo sa isang psychologist para mas maging panatag. Makakabuti po sa inyo ang makipag-usap. Ngumiti ako. Bagamat sa loob-loob ko, ay hindi ako lubos na naniniwala sa kanilang mga salita. Nagpaalam kami ng magalang at nang muling isara ang rehas, bumalik sa katahimikan ang bahay. Ang mga yapak sa beranda ay tuluyan nang nawala. Musika tuyo, na para bang naglaho ang gabi. Tanghali, dumating si Julian, ang aking manugang. Huminto ang kanyang puting kotse sa harap ng bahay. Bumaba siya na may suot na asul na polo na perpektong nakaplansya, pantalon at ang laging kasamang briefcase. Ang buhok ay nakasuklay pa atras. Ang mukha ay kalmado, mabait, masyadong perpekto. Magandang hapon po, Tay, sabi niya habang kinakamayan ako. Pasensya na po kung dumalaw ako nang hindi nagsasabi. May pasyente po kasing nag-cancel kaya sinamantala ko na para dalawin kayo. Pinapasok ko siya. Ang mabangong pabango ay pumuno sa sala. Sa dingding, ang litrato ng kasal ni Cassandra at Julian ay nakatingin sa amin. Siya ay nakangiti. Siya ay may isang kamay sa kanyang balikat. Sabi po ni Mang Rogelio, hindi kayo makatulog. Komento niya nang umupo sa harap ko. Ano po bang nangyari? Nag-alinlangan ako. Ngunit sa huli ay ikinuwento ko ang nangyari na may mas maraming detalye.
Ang lihim na pangungusap, ang nakita sa pinto. Halos hindi nagbago ang mukha ni Julian. Minsan ay tumatango siya na parang may kinukuhang mga tala na hindi nakikita. Lubos pa rin po kayong nasasaktan, sabi niya sa wakas na may boses na ginagamit niya sa telebisyon kapag nagbibigay ng mga panayam bilang psychologist. Normal po yan. Maraming bagay ang kayang likhain ng utak kapag nangungulila at nakakaramdam ng kasalanan. Hindi ako nagkakaroon ng mga halusinasyon. Julian, bulong ko. Nandoon ang mga yapak na iyon. Baka po kapitbahay lang o isang bata na dumaan na nakayapak, sagot niya. Pero yung tungkol sa tawag, sa palagay ko po, halo lang, yon ng mga alaala na lumalabas. Magkalapit po kayo ni Cassandra at biglaan ang pagkamatay niya. Hindi pa po kayo nakikipagkasundo sa kasalanan na iyon. Tiningnan ko siya, hindi alam kung dapat bang masaktan o maunawaan. Tingnan ninyo po, Tay. Pagpapatuloy niya. Maaari ko po kayong tulungan, hindi bilang manugang, kundi bilang psychologist. Pumunta po kayo sa klinika. Mag-usap po tayo ng mahinahon. Hindi po ibig sabihin na baliw kayo, ibig sabihin po hindi ninyo kailangang pasanin ito ng mag-isa. Ayokong punuin ninyo ako ng mga kakaibang gamot. Mabilis kong sagot, ngumiti siya. Magsisimula po tayo sa pag-uusap. Kung kailangan, ipapakilala ko po kayo sa isang psychiatrist na nirerespeto ko, pero dahan-dahan po. Kumuha siya ng isang kuwaderno at may isinulat. Bukas po ng 3:00, hihintayin ko kayo. Naglaan na po ako ng oras para sa inyo. Tumango ako bilang pakikisama. Pagkatapos mag-usap sandali tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, nagpaalam na siya. Bago umalis, hinaplos niya ng kanyang kamay ang frame ng litrato ni Cassandra. Miss ko na rin po siya tulad ninyo, bulong niya. Ako rin, nasabi ko, nang isara niya ang pinto. Napuno ang bahay ng mabigat na katahimikan na iniiwan ng isang taong tila mabait, ngunit dala-dala ang hangin. Para malibang, sinimulan kong ayusin ang estante ng mga libro sa sala. Matagal na akong hindi nakakapaglinis ng maayos. Kumuha ako ng ilang lumang libro. Bigla, tumagilid ang isang tumpok at may nahulog mula sa ilalim. Isang sobre na kulay krema, medyo naninilaw. Kinabahan ako. Agad kong nakilala ang sulat sa sobre. Para kay Itay, huwag kang magalit hanggang matapos mong basahin. Ang sulat ni Cassandra. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Sa loob ay may isang nakatuping papel na may petsa 2 linggo bago ang aksidente. Ang mga nakahilig na letra ng aking anak ay pumupuno sa pahina. Nagsimula ito ng ganito. Itay, hindi ko alam kung kanino ako magsasabi. Natatakot akong magalit ka, pero mas natatakot akong manahimik. Lumunok ako at nagpatuloy sa pagbabasa. Ikinuwento ni Cassandra na naniniwala siyang niloloko siya ni Julian, na masyado itong malapit sa isang pasyente, isang babaeng madalas pumunta sa opisina. Sabi niya, huli na itong umuuwi, minsan ay nagsisinungaling tungkol sa mga oras, na kapag tinatanong niya, nagagalit ito at inaakusahan siyang OA, selosa, walang tiwala. Natatakot ako, Itay, sulat niya. Lalo niya akong kinokontrol. Ayaw niyang madalas akong pumunta sa bahay mo. Sabi niya, pinapahina mo raw ako. Ginagawa mo akong dependent. Ayaw niyang magtrabaho ako sa labas. Sapat na raw ang bahay. Kung may mangyari sa akin balang araw, pakiusap. Huwag mong paniwalaan lahat ng sasabihin ni Julian. Oo, Itay. Isinara ko ang sulat na nanginginig ang kamay. Tila lumiit ang mundo sa paligid ko. Masakit huminga. Bumuhos ang kasalanan sa akin. Lagi kong iniisip na mabuti si Julian. Maalaga, matulungin, handang dalhin ako sa ospital. Lagi kong iniisip na si Cassandra ay masyadong sensitibo, masyadong walang tiwala, at ang aking anak ay nag-iwan sa akin ng senyas na ito na hindi ko nakita dahil hindi ko kailanman ginalaw ang mga librong iyon. Itinaas ko ang aking tingin sa litrato ng kanilang kasal. Ang kilos niya na dati kong binabasa bilang pag-ibig ay biglang naging iba. Nag-vibrate ang cellphone sa maliit na mesa. Isang mensahe mula kay Julian. Tay, bukas po ng 3:00. Huwag ninyo pong kalimutan. Hihintayin ko po kayo sa klinika. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Nasa isip ko ang boses ni Cassandra sa sulat
at ang boses ng madaling araw na nagsasabing, "Huwag kang magtiwala kay Julian." Masyadong maraming pagkakataon para tawagin itong nagkataon lamang. Sa unang pagkakataon, mula nang pumanaw si Cassandra, naramdaman kong may mali talaga at hindi ko na maaaring magpanggap na hindi ko ito nakikita. Hindi ako mapakali sa bahay. Paulit-ulit sa aking isip ang mga sinabi ng aking anak. Kung may mangyari sa akin balang araw, huwag mong paniwalaan ang lahat ng sasabihin ni Julian. Noong hapong iyon, nagpasya akong pumunta sa sementeryo. Ang langit ng Maynila ay maulap, ngunit hindi umuulan. Ang malamig na hangin ay tumatama sa aking mukha. Sumakay ako ng bus, at pagkatapos ay naglakad sa pagitan ng mga hanay ng mga puntod hanggang sa puntod ni Cassandra, na nasa dulo, malapit sa isang puno ng kalachuchi, isang puno na may matatamis na bulaklak. Tumayo ako sa harap ng lapida. Malinaw na nakaukit ang kanyang pangalan. Sa ilalim ay ang petsa ng kapanganakan at kamatayan, na patuloy na sumasakit na parang patalim sa tuwing tinitingnan ko ito. "Cassandra," bulong ko, "kung galit ka pa rin sa akin, may karapatan ka, pero huwag mo akong pahirapan ng ganito." Yumuko ako para ayusin ang mga kupas na plastik na bulaklak sa maliit na florera. Pagkatapos ay may nakita ako sa paanan ng puntod, isang maliit at lumang manika na may kupas na pulang damit. Agad ko itong nakilala. Iyon ang manika ni Cassandra noong bata pa siya. Ang sinasabi niyang kailangang manirahan sa bahay kasama ko dahil doon siya ligtas. Mula nang pumanaw siya, itinago ko ito sa isang kahon ng mga alaala sa aparador. Hindi ko ito kailanman dinala sa sementeryo. Naramdaman kong naninikip ang aking lalamunan. "Imposible," bulong ko. Mabilis akong bumalik sa bahay. Pagkapasok ko, dumiretso ako sa aparador sa silid tulugan. Ibinaba ko ang plastik na kahon kung saan ko itinatago ang mga gamit ni Cassandra, damit ng sanggol, report card, mga birthday card. Hinalungkat ko lahat. Wala ang manika na may pulang damit. Napaluhod ako sa sahig, humihinga ng putol-putol. Kung hindi ako ang kumuha nito, sino ang pumunta sa kahong iyon? Si Julian ay hindi kailanman naging interesado sa mga bagay na iyon. Ang ibang tao ay walang access o si Cassandra ba? Ang nagsasabi sa telepono na siya ay nakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang malakas na katok sa pinto ng kalye ang nagpatalon sa akin. "Tito Andres," tawag ng isang batang boses ng lalaki. "Ako po ito, Mateo." Bigla kong naalala. Nangako ako na kung sakaling magkaroon siya ng trabaho sa malapit, ay dadalawin niya ako. Binuksan ko ang aking musika pamangkin, anak ng aking nakababatang kapatid. Nakamaong na jacket, itim na backpack, medyo magulo ang buhok. Kamukhang kamukha niya ang aking kapatid noong bata pa ito. "Hello po, Tito." Ngumiti siya. "Pasensya na po kung bigla akong dumalaw. May ginagawa po kasi akong report sa radyo dito malapit at naisip kong dumaan." Pinapasok ko siya sa sala. Iniwan niya ang kanyang backpack at umupo. Dumiretso ang kanyang mga mata sa litrato ni Cassandra sa dingding. "Hindi pa rin po ako makapaniwala na nakikita ko siya diyan," sabi niya. "Parang kahapon lang tinuturuan niya akong gumawa ng mga buod para sa eskwela." Bahagya akong ngumiti. "Pareho kayo magsalita ng tatay mo," komento ko. Mahina siyang tumawa. Pagkatapos mag-usap sandali tungkol sa mga magagaang bagay, ikinuwento ko sa kanya ang nangyayari. Ang tawag ng alauna, ang boses ni Cassandra, ang mga yapak, ang manika, ang sulat. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. "Tito," sabi niya ng marahan, "parang mga kaso po ito na ikinukuwento ko sa aking podcast. Mga kuwento na mukhang normal na aksidente, pero mayroong nakatago sa ilalim." "Naniniwala ka bang hindi aksidente ang pagkamatay ni Cassandra?" tanong ko. "Kailangan po nating mag-ingat," sagot niya. Ayoko pong mag-akusa ng kahit sino ng walang ebidensya, pero napakalinaw po ng sulat. Naghihinala po siya ng panloloko. Nagsasalita po siya tungkol sa kontrol at manipulasyon. Isa po yang red flag. At saka si Julian ay isang psychologist, isang mabuting tao, edukado, matulungin. Sabi ko dahil sa nakasanayan. Dahil po psychologist siya, Tito, pagputol niya sa akin. Alam niya po kung paano manipulahin ang isip ng iba. Alam niya po kung ano ang sasabihin para maniwala sa kanya ang lahat. Malalim akong napabuntong hininga. Kung gayon,
Anong gagawin ko? Mayroon ka bang file ng aksidente? Mga clipping ng dyaryo? Mga ulat? Musika? Kahit ano? Tanong niya. Tumango ako. Pumunta ako sa silid tulugan at bumalik na may dalang brown na folder na itinatago ko sa isang drawer, mga photocopy ng mga balita, ang ulat ng pulisya, ilang mga litrato na lagi kong kinaiinisang tingnan. Inilatag ni Mateo ang mga ito sa mesa. Mabilis ang kanyang mga mata mula sa isang papel patungo sa isa pa. Tingnan ninyo po ito, sabi niya, itinuturo ang isang balita. Sabi po dito, may nakitang mga kakaibang marka ng preno sa pinangyarihan at hindi nag-activate ang airbag ng dapat. Noon ko pa ito nabasa, pero hindi ko naintindihan, inamin ko. Ang pulisya ay naglagay ng posibleng pagkabigo ng sistema. At iyon na, buod ni Mateo. Pero sa maraming kaso na inimbestigahan ko, sinasadyang i-deactivate ang mga airbag. Isang trick po yan, na madalas gamitin kapag may gustong gawing aksidente ang isang banggaan. Kinilabutan ako. Naniniwala ka bang kayang gawin ni Julian yon? Bulong ko. Hindi ko po sinasabi yan, sagot niya. Sinasabi ko lang po na hindi natin maaaring isantabi ang anumang posibilidad kapag mayroong panloloko, kontrol, kapangyarihan, at pera, mayroong motibo. Tiningnan ko ang itim at puting litrato ng kotse ni Cassandra, wasak sa gilid ng kalsada, sunog sa isang panig. Nasusuka ako. Tutulungan mo ba akong alamin? Tanong ko ng napakahina. Siyempre po. Musika, sagot niya ng may katiyakan. Higit pa sa kaso, para po ito kay Cassandra at sa inyo. Musika. Noong hapong iyon, nagsimulang tumawag si Mateo sa kanyang mga contact, mga kaibigan na nagtatrabaho sa mga lokal na media, isang dating kasamahan na nag-practice sa istasyon ng pulisya. Naghanap din siya ng mga lumang balita sa internet mula sa kanyang laptop. Ito na, sabi niya, itinuturo ang screen. Naisip ng pulisya na ipagpatuloy ang investigasyon, ngunit hindi nagsampa ng reklamo ang pamilya at tinanggap ng asawa ang ulat. Ganun na lang natapos ang lahat. Naalala ko ang mga araw na iyon. Masyado akong nasasaktan para mag-isip ng kahit ano. Si Julian ang nag-asikaso ng lahat. Pumipirma lamang ako ng mga papel. Gabi na nang umalis si Mateo. Nangangakong babalik na may mas maraming impormasyon. Kung may mangyari, tawagan ninyo po ako. Huwag po kayong mag-isa, sabi niya bago sumakay sa kanyang motor. Bumalik sa katahimikan ng bahay. Hindi na lamang ako nakakaramdam ng kalungkutan, kundi pati na rin ng galit na sumusunog sa loob ko, laban kay Julian, laban sa aking sarili, laban sa lahat ng kumumbinsi sa akin, na isa lamang itong simpleng kasawian. Noong gabing iyon, imposibleng makatulog. Nagpagulong-gulong ako sa kama. Iniisip ang sementeryo, ang manika, ang sulat, ang mga preno, ang airbag. Tiningnan ko ang orasan. Ito ay nagmamarka ng 12:58. 2 minuto para sa alauna. Nagsimulang tumibok ng mas malakas ang aking puso. Tiningnan ko ang landline na telepono sa maliit na mesa sa sala mula sa madilim na pasilyo. Noong nakaraang gabi, ang pagring nito ay parang isang sigaw sa akin. Imposible, bulong ko. Hindi na ito mangyayari muli. Ang orasan ay nagbigay ng kampanilya ng alauna. Pagkatapos mismo, nagsimulang tumunog ang telepono, pinuputol ang hangin. Halos matumba ako sa gulat. Malambot ang aking mga tuhod, ngunit pinilit kong maglakad ng mabilis sa pasilyo, humihinga ng mabilis. Inangat ko ito na malamig ang kamay. Hello, Itay! Ito na naman ang boses ni Cassandra. Musika, mas mababa, mas paos, na parang galing sa napakalayo. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Tanong ko, na puno ng luha ang mga mata. Kung ikaw si Cassandra, bakit hindi ka nagpakita noong halos mabaliw na ako 4 na taon na ang nakalipas? Bakit ngayon? Sa kabilang linya, narinig ko ang isang buntong hininga. Pasensya na, Itay, sabi niya. Nakatali ako. Hindi ako makabalik. Nakatali? Saan? Sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sagot niya na parang nagsasabi ng isang pangkaraniwang bagay. Hindi ako makakaalis dahil mayroong isang bagay dito na hindi pa nalulutas. May pumipigil sa akin. Sino? Tanong ko. Bagamat may isang pangalan na nakatatak na sa aking isip.
Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan at pagkatapos, halos parang isang bulong, sinabi niya, "Huwag kang magtiwala kay Julian." Nanatili akong tahimik, naramdaman kong lumiit ang sala. "Kung ikaw talaga si Cassandra, bigyan mo ako ng patunay." Sabi ko, nanginginig ngunit matatag. "Bigyan mo ako ng isang pahiwatig. Matanda na ako. Hindi ko kaya ang mga takot. Kailangan ko ng isang bagay na konkreto." Sa kabilang linya, malalim siyang huminga. "Pumunta ka sa lugar kung saan ako isinilang." "Itay," bulong niya. "Sa lugar kung saan mo ako unang nakita. May itinago sila doon. Musika. Hanapin mo ang pangalan ko. Doon." Naisip ko ang maliit na health center kung saan isinilang ni Martha, ang aking asawa, si Cassandra ilang dekada na ang nakalipas. Hihingi sana ako ng mas maraming detalye, ngunit biglang naputol ang tawag. Walang tono, tanging ang tiktak ng orasan at ang sarili kong paghinga. Ibinaba ko ang telepono nang walang lakas. Tiningnan ko ang pinto. May tukso akong pumunta at tingnan kung may tao sa labas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako lumapit. Noong gabing iyon, musika, nagpasya ako. Kinabukasan, pupunta ako sa health center na iyon. Hindi na ako mananatiling tahimik. Kinaumagahan, sumasakit ang ulo ko na parang pinukpok ako. Pero desidido na ako. Kalalabas ko lang ng shower nang tumunog ang doorbell sa rehas. Sumilip ako sa bintana, nakaparada na ang puting kotse ni Julian. Dumating siya bago ang napagkasunduang oras. Binuksan ko ang pinto. Lumitaw siya na walang kapintasan tulad ng dati, may suot na beige na polo, briefcase sa balikat at isang kalkuladong ngiti. "Magandang umaga po, Tay," sabi niya. "Pasensya na po kung maaga akong nakaistorbo. Naisip ko po kasi kayo kagabi. Nag-alala po ako. Tumango ako nang may paninigas. Pumasok ka." Sa sala, umupo siya sa tapat ng litrato ni Cassandra. Tumigil ang kanyang mga mata ng isang segundo dito at pagkatapos ay bumalik sa akin. "Mukha po kayong pagod," obserba niya. "Nanaginip po ba kayo ulit?" Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ito panaginip, na ito ay totoo, ngunit alam ko na kung saan ako dadalhin ang usapang iyon. Muli sa larangan ng mga halusinasyon, nanatili akong tahimik. Seryoso po ako tungkol sa konsultasyon sa klinika. Pagpupumilit niya, "Kailangan ninyo po ng isang ligtas na lugar para maglabas ng sama ng loob. Nag-book na po ako ngayon ng 3:00. Kung gusto ninyo po, ihahatid ko kayo mula dito. Lalabas ako ngayong umaga." Sagot ko. "May mga gagawin ako." "Anong mga gagawin?" tanong niya. Malambing pa rin ang kanyang boses, ngunit may bahagyang katigasan sa gilid ng mga salita. Hindi ako sumagot. Alam kong kung babanggitin ko ang health center, pagtatawanan niya ito. Ngumiti si Julian, ngunit hindi ang kanyang mga mata. "Alam ko pong maraming bagay ang nasa isip ninyo, pero hindi po kayo dapat umalis mag-isa ng malayo, musika," sabi niya. "Kamakailan lang po, muntik na kayong himatayin sa palengke. Naalala ninyo po ba?" Nag-aalala po ako. Ang kanyang tono ay parang isang ama na pinapagalitan ang isang bata, hindi isang manugang na nag-aalala sa kanyang biyenan. Nakaramdam ako ng bahagyang inis. "Matanda na ako, Julian. Pero hindi ako bata," sagot ko. "Hindi ko po kayo gustong kontrolin," mabilis niyang sinabi. "Tanging kayo lang po ang pamilya na natitira sa akin mula nang mawala si Cassandra. Kung may mangyari po sa inyo." Iniwan niya ang pangungusap na nakabitin at bumuntong hininga. "Kung gayon, kung ipipilit ninyo pong umalis, hayaan ninyo po akong ihatid kayo. Pagkatapos ay dadaan po tayo sa klinika." Ang salitang "hayaan ninyo" ay parang isang utos kaysa sa isang pakiusap. Tiningnan ko siya. Isang bahagi ng akin ay gustong kontrahin siya. Ang isa naman ay masyadong pagod para makipag-away. "Sasabihin ko sa iyo mamaya," sabi ko sa wakas. Gusto ko munang mag-almusal ng tahimik. Nanatiling tahimik si Julian ng isang segundo at pagkatapos ay tumayo. "Sige po, ayoko pong pilitin kayo," pagpayag niya. "Pero isipin ninyo po ang alok ko. Kailangan ninyo po ng propesyonal na tulong. Hindi lang mga nakakatakot na kwento na inilalagay ng inyong pamangkin sa kanyang podcast." Kumunot ang aking noo. "Anong ibig mong sabihin dyan? Mabait na bata si Mateo." "Musika," sagot niya.
pero nabubuhay siya sa paghahanap ng mga iskandalosong kaso. Huwag ninyo pong hayaang gamitin niya kayo bilang materyal. Minsan, malabo ang linya sa pagitan ng mga katotohanan at drama. Umalis siya ilang sandali pagkatapos. Nang isara niya ang pinto, naramdaman kong lumawak ang bahay. Ngunit mas lumamig din. Biglang nawalan ng gana ang paglalakbay ko sa health center. Hindi na kaya ng aking katawan na tumawid ng lungsod sa araw na iyon. Bago magtanghali, dumating ulit si Mateo. Sa pagkakataong ito, dala niya ang kanyang laptop at 2 bote ng inumin. "Tito, may mga bago po akong balita," sabi niya pagkaupo pa lang. "Pero bago yan, may hihilingin po ako. Nasa inyo pa po ba ang laptop ni Cassandra?" Tumango ako. "Nasa kwarto niya po. Hindi ko pa po nagawang buksan. Pwede ko po bang subukan?" Tanong niya. "Baka po may mga email, mga tala, kahit ano." Pumasok kami sa kwarto ni Cassandra, na ilang taon nang halos hindi nagagalaw. Ang hangin ay amoy alikabok at mga nakatagong gamit. Sa ibabaw ng mesa, nakasara pa rin ang itim na laptop. Medyo nanginginig ang aking kamay nang itaas ko ang takip. Binuksan ito ni Mateo. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin. "Anong password ang ginagamit ni Cassandra?" Bulong niya. Tiningnan ko ang litrato na nasa isang frame. Si Cassandra ay tumatawa. Hindi niya gusto ang mga komplikadong password, komento ko. Sa cellphone niya, ginagamit niya ang petsa ng aking kapanganakan. Sinubukan niya ang mga kombinasyon ng aking pangalan at iba't ibang petsa. Wala. Pagkatapos ng ilang pagsubok, may naisip ako. "Subukan mo ang ilaw sa puso," bulong ko. Tiningnan ako ni Mateo. "Seryoso po?" Tumango ako. Iyon ang paborito niyang parirala mula pa noong bata siya. Tinip ito ni Mateo. Umikot sandali ang screen at bumukas. Hindi ko alam kung dapat bang makaramdam ng saya, takot, o pareho. Nagsimula kaming mag-review ng mga folder. May mga ulat sa trabaho, mga nakakainip na talaan, mga dokumento na hindi ko naiintindihan, hanggang sa nakita ni Mateo ang isang folder na tinatawag na personal na may maliit na icon ng kandado, ngunit walang password. Sa loob ay mayroong ilang mga teksto at kopya ng mga email. "Tingnan ninyo po ito," sabi niya. Binubuksan ang isang file na may pamagat na, "Bakit ako natatakot?" Ang mga letra ni Cassandra ay pumupuno sa screen. Dahan-dahan kaming nagbasa. Ikinuwento niya kung paano nagsimulang pagbawalan siya ni Julian, na pumunta sa mga pagpupulong kasama ang mga kasamahan, kung paano ito nagagalit kung dumating siya ng ilang minuto na huli, kung paano niya lihim na sinusuri ang kanyang mga mensahe at tawag. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa isang pasyente, isang babaeng tinatawag sa file na F, kung kanino tila masyadong nakatuon si Julian. May mga mensahe sa hating gabi, mga sesyon na hindi nakalista sa agenda. Malinaw ang mga pangungusap ni Cassandra. Pakiramdam niya ay nakulong siya. Sa tuwing nagrereklamo siya, binabaliktad niya ito at pinaparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan. "OA ka," sabi nito sa kanya. "Pareho kayo ng tatay mo." Tinuruan kanyang maghinala sa mga lalaki. Sa huli, may isang pangungusap na nagparamdam sa akin na gusto kong sumigaw. Natatakot akong mas pipiliin ni Julian na iligtas ang kanyang reputasyon kaysa sa aking buhay. "Diyos ko!" Bulong ko. Pinisil ni Mateo ang kanyang mga labi. "Seryoso po ito, Tito," sabi niya. Isang napakalakas na motibo. Kung nagbanta si Cassandra na ireklamo siya sa asosasyon ng mga psychologist o sa pulisya, babagsak ang kanyang karera. Naalala ko na minsan niyang sinabi sa akin ang tungkol sa paghihiwalay at ako, tanga, laging sinasabi sa kanya, "Mag-usap kayo ng mahinahon. Huwag kang gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon." Tinakpan ko ang aking mukha ng aking mga kamay, naninikip ang aking dibdib. "Hindi ninyo po kasalanan mag-isa," sabi sa akin ni Mateo. Inilalagay ang isang kamay sa aking balikat. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa isip ng iba. Ang kasalanan ay nasa taong nananakit. Bumalik kami sa sala na puno ng mga piraso ang aming mga ulo. Nagsimulang ayusin ni Mateo sa isip ang puzzle. Panloloko, kontrol, kakaibang aksidente. Hapon, kinailangan kong pumunta sa palengke para bumili ng gulay.
Nag-alok si Mateo na samahan ako, ngunit sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng kaunting hangin. Karaniwan, ang ingay, ang amoy ng prutas at musika karne, ang mga boses ng mga nagtitinda ay nakakalibang sa akin. Sa pagkakataong iyon, hindi. Kakatapos ko lamang makipagtawaran para sa ilang sili nang may isang bagay na nagpatigil sa akin. Sa kabilang panig ng kalye, malapit sa tindahan ng sopas, isang babae ang nakatayo, tahimik. May suot siyang kulay abong jacket, nakatali ang buhok at, sa kanyang kaliwang kamay, isang nakatiklop na asul na payong. Huminto ang aking puso. Iyon ang payong ni Cassandra. Ang kanyang mukha mula sa layo na iyon ay kapareho ng sa kanya. Cassandra, bulong ko. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at gumawa ng isang maliit na senyas. Gamit ang kanyang hintuturo, 2 beses niyang tinapik ang kanyang sentido. Iyon ang kilos na ginagamit ni Cassandra kapag nahuhuli ko siyang naglalakwat siya sa mga pribadong klase. Halos mabitawan ko ang bag ng mga pinamili. Ang mga tao sa paligid ko ay nagpapatuloy sa kanilang buhay. Walang tila nakakakita sa kanya. Isang motorsiklo ang dumaan sa pagitan namin ng 1 segundo. Nang dumaan ito, wala na ang babae. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kalye, hirap huminga. Tiningnan ako ng kakaiba nang nagtitinda ng sopas. Ayos lang po ba kayo, sir? Tatawid po ba kayo? Tanong niya. Pilit akong ngumiti, kinuha ang bag at bumalik sa bahay na nanginginig ang mga binti. Noong gabing iyon, nakaupo sa silyang yantok, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mateo. Tito, may nakita po akong iba pa tungkol sa aksidente. Bukas ko po ipapaliwanag sa inyo ng personal. Para sa akin, hindi po ito isang simpleng banggaan. Tiningnan ko ang screen. Hindi alam kung dapat bang makaramdam ng ginhawa o takot. Sa labas, ginagalaw ng hangin ang mga manipis na kortina ng bintana. Sa aking isip, patuloy kong nakikita ang mukha ni Cassandra sa palengke na may asul na payong. Ano man iyon, lalo akong nakukumbinsi na ang pagkamatay ng aking anak ay hindi kasing simple ng ulat ng pulisya ni ng banayad na bersyon ni Julian. Kinabukasan, maagang bumalik si Mateo. Mas seryoso ang kanyang itsura kaysa dati. Binuksan niya ang kanyang laptop sa mesa sa sala. Nakausap ko po yung kaibigan kong nag-practice sa pulisya, sabi niya sa akin. Nagawa niyang suriin ang ilang mga panloob na tala ng kaso, sabi po sa opisyal na ulat. Isang aksidente lamang, pero sa mga tala, iniwan ng mekaniko na sumuri sa kotse ang isang tala ng isang bagay pa. Ang sistema ng preno ay may mga palatandaan na minanipula. Minanipula? Paano? Tanong ko na naninikip ang boses. Para pong may nagluwag ng mga piyesa o tinanggal ang mga ito, paliwanag niya. Hindi po ito normal na pagkasira, kaya lamang wala pong paraan para patunayan kung sino ang gumawa nito kaya nauwi sa wala. Naramdaman kong bahagyang umikot ang sala at ang airbag, bulong ko. Ayon po sa mga tala na iyon, dapat po itong nag-activate pero hindi gumana ang module, pagpapatuloy ni Mateo. Muli, maaaring sabihin na depektibo ito o may nag-disconnect nito. Kaya po sinasabi ko sa inyo na marumi po ang aksidenteng ito, Tito. Kung gayon, kailangan nating pumunta ulit sa pulisya. Sabi ko, idinadala ang aking kamay sa aking noo. Maaari po tayong pumunta, pag-amin niya. Pero kung pupunta po tayo, na may mga hinala, mga lumang sulat at mga kutob lamang, baka buksan lamang nila ang file sandali at isara ulit. Kailangan po natin ng isang bagay na mas matibay. At ano yon? Tanong ko. Alamin kung ano ang itinatago ni Julian, sagot niya. Nasa kanyang mga kamay ang maraming sikreto ni Cassandra at ng ibang tao. Tiningnan ko siya ng may pag-aalala. Anong binabalak mo, Mateo? Bumuntong hininga siya. May kaibigan po akong nagtatrabaho bilang janitor sa klinika ni Julian. Sabi niya po, minsan ay nananatili siyang mag-isa doon sa gabi at may isang kwarto na walang sinuman ang maaaring pumasok. Sa tingin ko po, kailangan nating tingnan kung ano ang itinatago niya sa kwartong iyon. Ang ideya ay nagbigay sa akin ng takot at kasabay nito, isang hindi mapigilang kuryosidad. Papasok ka doon? Bulong ko. Hindi po sa gusto ko, mapait siyang ngumiti.
Kailangan lamang pong may gumawa nito kung papayag po kayo. Noong hapong iyon, gumawa kami ng plano sa tulong ng kanyang kaibigan na si Diego, ang payat na janitor ng klinika. Pumayag si Diego na buksan kami ng isang pinto sa gilid sa gabi kapag wala ng tao. Hindi po ako sasama sa inyo sa taas, musika, babala niya ng may kaba. Kung may mangyari, mapapahamak ako. Pero kung kailangan ninyo pong lumabas ng mabilis, mag-text po kayo. Malamig ang aking mga kamay, ngunit tumango ako. Dumating ang gabi. Ang klinika ng Harmony Within, Dr. Julian Herrera, clinical psychologist, ay puti at tila inosente sa isang tahimik na kalye. Umakyat kami sa hagdanan sa gilid na ipinakita sa amin ni Diego. Ilang mga ilaw sa pasilyo ay patay. Ang ugong ng aircon ang tanging bumabasag sa katahimikan. Nandoon na ako dati sa araw. Malinis na waiting room, malambing na musika, amoy ng mga langis. Sa gabi, lahat ay tila isang abandonadong entablado. Binuksan ni Mateo ang pinto ng opisina ni Julian gamit ang isang susi na ibinigay sa kanya ni Diego. Ang opisina ay tulad ng naalala ko. Ang kulay abong sofa para sa mga pasyente, ang upuan sa trabaho, ang maliit na mesa na may mga panyo at isang maliit na orasan. Ang espesyal na kwarto na binanggit ni Diego ay nasa likod, bulong ni Mateo, itinuturo ang isang hindi kapansin-pansing pinto ng kahoy sa isang sulok. Sabi niya, iyon daw po ang archive ng mga medical history at mga recording. Nakasara ito at nakakandado. Kumuha si Mateo ng isang clip at isang maliit na screwdriver. Saan mo natutunan yan? Tanong ko ng pabulong. Mga kaibigan sa universidad, sagot niya. Huwag po kayong mag-alala, tito. Naghahanap lamang po tayo ng katotohanan. Ilang minuto ang lumipas na parang isang oras sa akin. Sa wakas, bumigay ang kandado na may isang click. Sa loob ay may isang makitid na kwarto na may mga estante at mga filing cabinet. Sa isang maliit na mesa ay nakapatong ang isang lumang computer at ilang mga external memory na nakahanay. Kinuha ni Mateo ang isang itim na may marka na isang label. Recordings, Sessions, Year 1 to 4. Ito na, bulong niya. Ikinonekta niya ito sa kanyang laptop. Lumitaw ang mga folder na may mga petsa, oras, at mga code sa halip na mga pangalan. Masyadong maraming file, sabi niya. Mag-focus po tayo pagkatapos ng pagkamatay ni Cassandra. Tinakbo niya ang listahan hanggang 1 taon pagkatapos ng aksidente. Subukan po natin ito. Binuksan niya ang isang video. Ang kamera ay nasa isang sulok ng opisina, medyo nakatagilid. Sa upuan tulad ng dati, si Julian ay kumukuha ng mga tala. Sa sofa, isang babaeng nakaupo na nakaprofile. Bahagya lamang na nakikita ang mukha, ngunit nang magsalita siya, nanlamig ang aking dugo. Madalas kong nararamdaman na hindi ako kabilang sa aking pamilya, sabi niya. Parang buong buhay akong bisita. Mabait sila sa akin, pero hindi kami magkamukha at hindi ko alam kung sino talaga ako. Ang tono, ang paraan ng pagbuntong hininga, maging ang kilos ng mga kamay ay may pagkakahawig kay Cassandra, hindi ito eksakto, ngunit masyadong magkatulad. Naaalala mo ba kung kailan nagsimula ang pakiramdam na iyon? Tanong sa kanya ni Julian sa recording na banayad. Sa tingin ko po mula pa noong bata ako. Tumawa siya ng walang saya. Alam ko pong ampun ako. Sinabi sa akin ng mga magulang ko. Pero lalo pang maraming bagay ang hindi nagtutugma. Ang petsa ng aking kapanganakan. Ang kwento ng aking panganganak. Para pong pinagdikit-dikit lamang ang kwento, musika, na may mga tagpi. Nanatiling nakatitig ang aking mga mata sa screen. Mabilis na tumingin sa akin si Mateo at nagpatuloy sa panonood. Kung gayon, nararamdaman mo bang hindi sa iyo ang iyong buhay? Buod, musika ni Julian. Tumango ang babae. Minsan iniisip ko na sa isang lugar, may mga taong tunay kong pamilya at musika, hindi ko man lang alam kung ano ang kanilang mga pangalan. Napanood namin ang ilang mga sesyon. Sa isa sa mga ito, sinabi ng babae sa pagitan ng mga nerbiyosong tawa, sabi ng mga magulang ko, dito ako sa Maynila ipinanganak, pero minsan nagkamali ang nanay ko, sabi niya. Sa isang maliit na klinika ako ipinanganak, na halos sarado na ngayon. Agad siyang nag-correct.
ngunit nakalusot ito. Naramdaman kong bumubukas ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Isang maliit na klinika na halos sarado na sa lungsod na ito, ang parehong lugar kung saan isinilang si Cassandra. Hindi ko kailanman naramdaman na nasa bahay ako. Musika, pagpapatuloy ng babae. Minsan, nananaginip ako ng ibang babae na tumatawag sa aking anak na may ibang boses. Hindi ko alam kung panaginip lamang ito o isang bagay pa. Pinahinto ni Mateo ang video. Ang kwarto ay tila mas makitid kaysa dati. Narinig ninyo po ba yon, Tito? Bulong niya. Masyadong maraming pagkakataon. Malalim akong huminga. Niyayakap ang aking mga braso. Ano sa tingin mo? Na si Julian ay may isang pasyente, na ang kuwento ng kapanganakan ay kakaibang nag-cruise sa atin. Sabi niya, maaaring pinili niya ito dahil naaalala niya si Cassandra o maaaring may iba pang bagay. Pinatay namin ang computer at ibinalik ang lahat sa ayos. Isinara namin ang pinto ng archive nang may parehong pag-iingat na binuksan namin ito. Naramdaman kong anumang ingay ay magpapalabas kay Julian. Mula sa isang sulok, bumaba kami sa hagdanan at lumabas sa pinto sa gilid. Ang malamig na hangin ng kalye ay lasang kalayaan. Noong gabing iyon, inihatid ako ni Mateo sa bahay. Siniguro niyang kumain ako ng isang bagay at pumunta siya sa ospital kung saan nagtatrabaho ang isang kaibigan para ipagpatuloy ang pag-secure ng mga kopya ng aming nakita. Bukas po tayo magpapatuloy, sabi niya sa pinto, nakasandal sa kanyang saklay dahil masakit na ang kanyang binti dahil sa isang nakaraang tama. At pakiusap po, Tito, kung may tumawag o kumatok, huwag po kayong magbubukas. Ang pangungusap na iyon ay nagpakilabot sa akin. Hindi ako natulog. Umupo ako sa sala na nakabukas ang ilaw, nakatingin sa pinto. Papalapit na naman ang orasan sa alauna. Sa 12:69, nakatayo na ako. Tumunog ang telepono ng eksakto na parang may nag-program nito. Inangat ko ito bago pa man mag-ring ng pangalawa. Itay, iyon na naman ang parehong boses. Cassandra, naglakas loob akong tawagin siya sa kanyang pangalan. Anong gusto mo sa akin? Pasensya na kung natagalan. Sabi niya na may tono na napakapagod na masakit. Maraming bagay ang pumipigil sa akin. Ayaw niyang magsalita ako. Siya? Sino? Bagamat alam ko na ang sagot. Ang taong pinagkatiwalaan mo, sagot niya. Ang taong pinaniniwalaan ng lahat na mabuti. Tumulo ang luha sa aking mukha. Hiniling mo sa akin na pumunta sa klinika kung saan ka isinilang. Naalala ko. Bakit? Dahil doon nagsimula ang lahat, bulong niya. Doon isinulat ang pangalan ko, at pagkatapos ay binura. Nagsinungaling sila sa iyo, Itay. Nagsinungaling sila tungkol sa akin. Pinisil ko ang aking dibdib. Kung gusto mong malaman kung sino ang naglalakad sa harap ng bahay mo tuwing gabi ng alauna, dagdag niya, pumunta ka doon sa lugar kung saan ako isinilang, kung saan ako kinuha. Naputol ulit ang linya. Marahan kong ibinaba ang telepono, sumasandal sa pader. Sa aking isip, nagsisimula ng magtugma ang mga piraso. Ang kakaibang aksidente, ang sulat, ang pasyente na hindi nararamdaman na bahagi ng kanyang pamilya, ang maliit na klinika, ang posibilidad ng isang maruming pag-ampon. Noong gabing iyon, nagbago ang anyo ng aking takot. Hindi na ako gaanong natatakot sa isang multo, kundi sa posibilidad na ang huling 40 taon ng aking buhay ay binuo sa isang napakalaking kasinungalingan. Kinabukasan, hindi lamang ako pupunta sa health center, pipilitin ko ang sinumang kailangang magsalita. Ang umaga ay kulay abo at malamig nang sumakay kami ni Mateo sa bus na magdadala sa amin sa health center ang Pag-asa, sa labas ng Maynila kung saan isinilang si Cassandra. Sigurado po ba kayong kaya ninyo? Tanong niya, nakakapit sa tubo. Masyado na akong matagal na nanahimik, sagot ko. Kung hindi ko gagawin ngayon, hindi ko na gagawin kailanman. Bumaba kami malapit sa isang maalikabok na kanto at naglakad sa isang makitid na eskinita. Sa dulo ay nakatayo ang isang lumang gusali na may kupas na karatula. Health Center ang Pag-asa. Natutuklap ang pintura. Walang tao sa patio. Sa bintana ng admission, mayroon lamang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may suot na brown na shawl at salamin. Ang nakasulat sa kanyang dibdib ay Carla.
Excuse me, lumapit ako. Ako po, si Andres Muñoz. Nanganak po dito ang asawa kong si Martha noong dekada 80. Gusto ko po sanang makita ang mga talaan ng kapanganakan noong panahong iyon. Itinaas niya ang kanyang tingin at ngumiti ng may paggalang, bagamat bahagyang nanigas ang kanyang ekspresyon. Naku sir, napakatagal na po niyan, sabi niya. Ang mga talaan po noong panahong iyon ay nasa likod. Hindi po lahat ay maayos na naitago. Ang ilan po ay nasira ng halumigmig. Hindi bale, kaya kong maghintay, mabilis kong sagot. Bumuntong hininga siya. Sige po, mas mabuting sumama na lamang po kayo sa akin, sabi niya, para po sabay tayong maghanap. Sinundan namin siya sa isang makitid na pasilyo hanggang sa isang maliit na kwarto na puno ng mga metal na estante, na puno ng mga brown na folder. Ang ilan ay nakatupi. Lahat ay amoy lumang papel at amag. Ito po yung mga mula sa dekada na iyon, sabi niya, musika. Pero babalaan ko po kayo na ang doktor na nag-aasikaso noon ay pumanaw na. Si Dr. Walter po ay pumanaw na, ilang taon na ang nakalipas. Ang pangalan na iyon ay nagpabuhol sa aking tiyan. Naaalala ko siya ng malabo. Musika, isang lalaking may salamin, patag ang boses, mabilis ang mga kamay. Nagsimula kaming maghanap. Kinukuha ni Mateo ang mga folder at binabasa ang mga petsa sa mga label. Pagkatapos ng ilang sandali, sumigaw siya. Sa tingin ko po, ito na. Pareho ang araw ng kapanganakan ni Cassandra. Sa loob ay may mga form na sulat kamay. Sa isa ay nakasulat na ina, Martha Herrera, ama. Musika, Andres Muñoz. Sa kahon, bilang ng mga sanggol na isinilang. Mayroong isang 1, ngunit sa ibabaw nito ay may anino ng ibang numero na itinuwid. Tila may ibang isinulat at pagkatapos ay tinakpan ito. Luma po ang tinta, sabi ni Mateo, ng pabulong. Parang may iba pong nakasulat dati. Naninikip ang aking lalamunan. Anong ibig sabihin nito? Lumapit si Carla at kumunot ang noo. Hindi ko po masasabi, sagot niya. Hindi po ako nagtatrabaho dito noon, pero masasabi ko po na ilang taon na ang nakalipas. May mga chismis tungkol sa isang doktor na naglalaro sa mga datos ng panganganak. Isang bagay tungkol sa mga pag-aampon sa ilalim ng mesa. Pag-aampon. Ulit ko ng halos walang boses. Iyon po ang sabi-sabi, pag-amin niya. Pero hindi po napatunayan. Noong mga panahong iyon, mabilis na inililibing ang mga bagay na ito. Walang gustong maghanap ng problema. Naramdaman kong umuugong ang aking ulo. Noong araw na iyon, may iba pa po bang nanganak? Tanong ko. Ibang sanggol. Tiningnan ni Carla ang ibang mga papel sa parehong folder. Sabi po dito, isa lamang po ang nanganak noong araw na iyon. Musika, sagot niya. Pero tingnan ninyo po ito. Itinuro niya ang isang maliit na code sa isang sulok at isa pang kakaibang pagtatakip. Bulong ni Mateo. Napakakaiba po nito. May mga numero na hindi nagtutugma. Kinailangan kong kumapit sa mesa para hindi matumba. Ilang taon na po ang nakalipas, dagdag ni Carla. May isang mag-asawang matanda na dumating para magtanong tungkol sa mga kapanganakan noong panahong iyon. Sabi po nila, ang anak nila ay inampun dito ng doktor na iyon. Sinuri ko po lahat at wala po akong nakita sa mga opisyal na talaan, mga maliliit na tala lamang po na tulad nito. Umalis po sila na napakalungkot. Napuno ng katahimikan ang kwarto. Maaari po ba akong makakuha ng kopya ng mga papel na ito? Tanong ko sa wakas. Siyempre po, musika, sagot niya ng may lambing. Sandali lang po, umalis kami doon na may dalang ilang mga photocopy. Mas malamig ang hangin sa labas. Sa bus pabalik, paulit-ulit kong tinitingnan ang mga papel, ang itinuwid na numero, ang mga code, ang pirma ng doktor. Ang salitang pag-aampon ay umiikot sa aking isip na parang isang langaw. Tito, sabi ni Mateo ng may pag-iingat, malaki po ang posibilidad na may itinago noong araw na nanganak ang inyong asawa. Naniniwala ka bang bukod kay Cassandra, may iba pang sanggol? Bulong ko. Ayoko pong mag-affirm ng kahit ano pa, sagot niya. Pero nandoon po ang posibilidad at ang doktor na nakakaalam ay wala na. Tumingin ako sa bintana, pinapanood ang mga bahay na dumadaan. Sa loob ko ay magkasama ang takot, galit at isang lumang kalungkutan.
Paano posible na ako, isang ama, ay hindi alam kung higit sa isang anak ang dinala ko sa mundo? Dumating kami sa bahay paglubog ng araw. Kinailangan ni Mateo na bumalik sa kanyang kwarto para ayusin ang lahat ng mga dokumento at mga recording. Huwag po kayong magbubukas ng pinto sa sinumang hindi ninyo inaasahan, ulit niya bago umalis. Babalik po ako bukas. Nang umalis siya, lalong naging malaki at walang laman ang bahay. Sinubukan kong maghanda ng hapunan, ngunit hirap akong mag-concentrate sa paghiwa ng mga gulay. Ang aking isip ay paulit-ulit na bumabalik sa health center kay Dr. Walter, sa mag-asawang umalis na walang dala. Pagsapit ng gabi, musika. Binuksan ko lahat ng ilaw. Karaniwan akong matipid. Noong gabing iyon, gusto kong walang sulok na madilim. Pagkatapos ng 8:00, may narinig akong biglaang pag-ingit ng mga preno sa labas, sinundan ng pagbagsak ng isang motorsiklo sa sahig at ilang mga sigaw. Lumabas ako sa beranda na malakas ang kabog ng dibdib. Sa dulo ng kalye, nagkukumpulan ang mga kapitbahay, sa paligid ng isang taong nakahandusay, sa tabi ng isang bumagsak na motorsiklo. Nakilala ko ang jacket at ang backpack. "Mateo!" Sigaw ko. Pumunta ako hanggat kaya ko. Nananakit ang mga tuhod. Nasa sahig siya, maputla, may sakit sa mukha. "Tito!" Bulong niya nang makita ako. Biglang nawalan ng preno. "Tumawag ba kayo ng ambulansya?" Tanong ko. Malapit nang umiyak. "Parating na po." Sagot ng isa sa mga kapitbahay. Mukhang nabali po ang binti niya, pero gising siya. Pinisil ni Mateo ang aking kamay. "Tito, pakiusap." Humihingal siya. "Huwag ninyo pong iwawala ang backpack ko. Nandoon po lahat. Huwag kang mag-alala." Siniguro ko sa kanya. "Itatago ko ito." Dumating ang ambulansya. Gusto kong sumama sa kanya, ngunit ipinilit niyang manatili ako. "Magte-text po ako." Sabi niya, sa pagitan ng musika mga ngipin nang isakay siya. "Kailangan ko pong maging maayos kayo." Bumalik ako sa bahay na dala-dala ang backpack sa aking balikat. Nanginginig. Sa loob ng ilang oras, natuklasan ko na ang panganganak ng aking asawa, musika, ay hindi ang iniisip ko. At ang aking pamangkin ay muntik nang mamatay dahil sa mga preno na biglang tumigil sa paggana. Iniwan ko ang backpack sa aking kwarto at umupo sandali para huminga sa sala. Nagpalit ako ng damit, naligo ng mainit para pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Habang basa pa ang aking buhok, pumasok ako sa hapagkainan. Pinupunasan ang aking mga kamay ng isang maliit na tuwalya at biglang natigilan. May isang taong nakaupo sa mesa na nakatalikod sa akin. Isang babae, nakatali ang buhok sa isang simpleng ponytail, nakasabit sa kanyang mga balikat ang kulay abong jacket. Sa mesa ay may 2 tasa ng tsaa. Mula sa isa ay mayroon pa ring isang sinulid ng singaw. Nanatili akong nakatayo. Marahang lumingon ang babae. Iyon ang mukha ni Cassandra. Tulad ng mga huling taon bago siya mamatay, walang sugat, walang dugo, tanging ang payapa at medyo malungkot na ekspresyon. "Itay," sabi niya ng malambing na boses. "Pasensya na kung pumasok ako nang hindi nagsasabi. Hindi ko alam kung dapat bang sumigaw o bumagsak." "Cassandra, ikaw ba yan?" Bulong ko. Bahagya siyang ngumiti. "Anong gusto mong maging ako, Itay?" Tanong niya. "Kung gusto mong panaginip lamang ako, maaari akong maglaho. Kung gusto mong maging totoo ako, mananatili akong nakaupo dito." Kakaiba ang kanyang mga salita, ngunit masyadong puno ang aking ulo para suriin ang mga ito. Nakikita ko lamang kung paano niya hawak ang tasa gamit ang kanyang hintuturo at gitnang daliri sa hawakan, ang hinlalaki sa itaas. Ang 2 iba pa ay sumusuporta sa ilalim tulad ni Cassandra na itinuturo ang upuan sa harap niya. "Umupo ka. Galing ka sa klinika. Dapat pagod ka." Umupo ako na parang hinihila ng isang hindi nakikitang sinulid. "Alam mo ba?" Tanong ko. "Alam mo ba ang tungkol sa klinika?" "Marami akong alam," marahan niyang sagot. "Nagsinungaling sila sa iyo, Itay. May kinuha sila sa iyo at ang taong pinagkakatiwalaan mo ay patuloy na nagsisinungaling mula noon." Tiningnan ko siya ng mabuti. Kapreho niya si Cassandra, ngunit may isang bagay na napakabanayad na naiiba sa paraan ng pagkunot ng kanyang noo sa kanyang tingin. Naisip ko na baka ilaw lamang ito o
o ang mga taon ng pagkawala? Hindi ko maintindihan. Bulong ko. Ano ka? Isang espiritu? Isang halusinasyon? Ibang anak? Matanda na ako. Huwag mong paglaruan ang aking isip. Ibinaling niya ang kanyang tingin sandali at pagkatapos ay muling tumingin sa akin na puno ng tubig ang mga mata. Ano man ako, sabi niya. May isang bagay na hindi nagbabago. Nasa musika panig mo ako. Bahagya siyang lumingon sa pinto na parang may naririnig. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya patahimikin. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng malakas. Tok, tok, musika, tok, tok. Narinig ang boses ni Julian mula sa labas. Tay, si Julian po to. Nasa bahay po ba kayo? Tiningnan ko ang babae. Ang upuan sa harap ko ang tasa ay patuloy na umuusok. Tumayo ako na nanginginig. Dinala ko ang tasa sa kusina na nanginginig ang mga kamay at halos matapon ko ito sa lababo. Bumalik ako sa sala. Malalim na huminga at binuksan. Nasa pintuan si Julian. Magulo ang buhok. Nakatupi ang manggas ng kanyang polo na may nag-aalalang mukha. Ang tagal ninyo po, sabi niya. Nag-alala po ako. Nasa banyo ako, tuyong sagot ko. Tiningnan ng kanyang mga mata ang sala na parang may hinahanap. Mag-isa po ba kayo? Oo. Pumasok siya nang hindi ko iniimbitahan. Tiningnan niya ang hapagkainan hanggang sa frame ng litrato ni Cassandra. Nabalitaan ninyo po ba ang tungkol kay Mateo? Bigla niyang tanong. Huminto ang aking puso. Anong nangyari? Nagkunwari akong walang alam. Naaksidente po siya sa motorsiklo sa kanto. Paliwanag niya. Dumaan po ako doon kanina at narinig ko sa mga kapitbahay. Sabi po nila nawalan siya ng preno. Nasa ospital na po siya ngayon. Bagamat alam ko na, ganun din ang reaksyon ng aking katawan. Nanginginig. Nakita mo ba siya? Hindi po. Dinala na po siya, sagot niya. Kakaiba po ang mundo, di ba? Ang mga taong masyadong nakikialam sa buhay ng iba, minsan ay nakakatanggap ng mga senyales para tumigil na. Paano niya sinabi? Yon, nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ko siya. Ngumiti siya ng manipis. Wala po sa partikular. Nag-uusap lamang po ako sa pangkalahatan. Umupo po kayo. Umupo kami ng magkaharap. Yumuko siya sa akin. Pinagsama ang kanyang mga kamay. Sa tingin ko po, lumalala ang inyong kalagayan. Sabi niya, nang walang paligoy-ligoy. Nakakarinig po kayo ng mga boses. Nakakakita ng mga taong wala. Ngayon, naaksidente ang inyong pamangkin. Lahat po ay maaaring may kaugnayan sa stress, kakulangan sa tulog, mga magulong pag-iisip. Hindi ako baliw, Julian. Pinutol ko siya. May mga masasamang bagay na nangyari noon pa. Magsisimula na naman po ba kayo tungkol sa aksidente ni Cassandra? Bumuntong hininga siya. Inimbestigahan na po ng pulisya. Sinabi mismo ni Cassandra sa akin na huwag akong maniwala sa iyo. Sabi ko nang tumataas ang boses. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit ng isang segundo, ngunit agad niyang binalik ang kanyang malambot na ekspresyon. Ang sulat po na nakita ninyo ay mula sa isang batang babae na nalulunod sa mga problema sa relasyon, sabi niya. Pero wala na po siya. Naiwan po kayo at ako. Pamilya po tayo. Ang salitang pamilya ay parang isang bitag sa akin. Ayoko pong may samantalahin sa inyo. Dagdag niya. Ang inyong pamangkin, Mateo? Halimbawa, nabubuhay siya sa mga nakakatakot na kwento. Maaari po niya kayong gawing isang karakter. Gusto ninyo po ba yon? Nanatili akong tahimik. Isang bahagi ng kanyang diskurso ay tila makatwiran, ang isa naman ay naglalabas ng musika lason. Kaya po, Tay, pagpapatuloy niya, tinititigan ako. Sa tingin ko po, ang pinakamabuti ay pumunta kayo sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Maganda, may mga nurse, mga doktor. Ako na po ang bahala sa lahat ng papeles. Protektado po ang inyong mga ari-arian. Magpapahinga na lamang po kayo. Naalala ko ang mga salita ng babae sa mesa. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya patahimikin. Hayaan mo akong pag-isipan, sabi ko ng marahan. Bumuntong hininga si Julian at tumango. Sige po, pero huwag po kayong magtagal. Hindi po kayo maaaring magpatuloy ng ganito. Tumayo siya.
Inaayos ang kanyang polo. Bago umalis, tinitigan niya ako ng matagal. Mahal ko po kayo, Tay, sabi niya nang may neutral na boses. Ayoko pong mawala kayo. Nang isara niya ang pinto, nanatili akong nakatayo sa parehong lugar. Ang salitang mawala ay parang mawala kaysa sa malito. Noong hapong iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mateo mula sa ospital, isang litrato ng kanyang binti na may semento. Maputla ang mukha, ngunit nakangiti. Tito, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako namatay. Kailangan ko pong magpahinga. Pero sabi po ng mekaniko, may maluwag na tornilyo sa mga preno na para pong may nagluwag nito ng sadya. Naramdaman kong tumaas at bumaba ang aking puso. Isa pang mensahe, nakuha ko po ang contact ng mag-asawa sa health center na sinabi ni Aling Carla, si Mang Manuel at Aling Nora. Nakatira po sila sa isang barangay dito malapit. Kung kaya ninyo po, maaari ninyo po silang dalawin. Tutulungan ko po kayo mula dito sa telepono. Sumagot ako. Pupunta ako. Ang bahay ni Mang Manuel at Aling Nora ay simple, kulay berde, na may maliit na hardin ng mga paso sa harap ng pinto. Pumunta ako hapon na nakataksi, hawak-hawak ang folder na may mga kopya mula sa health center. Binuksan ni Aling Nora, pagod ang mukha, gastado ang bandana, nag-iingat ang mga mata. Opo, kayo po si Aling Nora, tanong ko ng may lambing. Ako po si Andres. Ibinigay po sa akin ang address ninyo sa health center, ang Pag-asa. Agad na nanigas ang kanyang mukha. Naipaliwanag na po namin lahat ng aming alam. Mabilis niyang sinabi. Wala po kaming kasalanan. Mga simpleng tao lamang po kami. Gusto lang po namin ng anak. Simpleng tao lang din po ako, sagot ko. At gusto ko lang din po ng anak. Pwede po ba akong pumasok sandali? Nag-alinlangan siya. Nagtinginan sila ng kanyang asawa na lumitaw sa likod niya. Puting-puti ang buhok. Nanginginig ang mga kamay. Sa wakas, binuksan nila ng mas malaki ang pinto. Umupo kami sa sala. Inilagay ko ang mga photocopy sa mesa at binuksan ang file na may pangalan ko. 40 taon na po ang nakalipas. Sabi ko, nanganak po ang asawa ko sa sentrong iyon. Ang parehong doktor na nag-asikaso ng inyong pag-aampon ang pumirma sa panganganak ng aking anak. Sa aking mga papel, may mga binurang numero at mga kakaibang tala. Ang tanging gusto ko pong malaman ay kung ang batang babae na ibinigay sa inyo ay may kinalaman sa akin. Nagtinginan sila at nagsimulang manginig ang mga labi ni Aling Nora. Manuel, bulong niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, malalim na huminga at nagsalita. Desperado po kami, sabi niya. Hindi po kami magkaanak. May nagsabi po sa amin tungkol sa isang doktor sa sentrong iyon na tumutulong sa mga mag-asawang nangangailangan ng sanggol. Pumunta po kami, nagbayad. Sabi po ng doktor, ang sanggol ay mula sa isang mahirap na babae na hindi kayang alagaan ito, na mas magiging maayos ito sa amin. Hindi po nagbigay ng pangalan? Tanong ko. Hindi po, tanggi niya. Sabi lamang po niya, huwag po kayong magtanong ng marami. At sinunod po namin. Tumulo ang aking mga luha. Nasaan na po ngayon ang anak na iyon? Tanong ko na nanginginig ang boses. Dito po sa amin, sagot ni Aling Nora. Valeria po ang ipinangalan namin sa kanya. Matanda na po siya, pero ilang taon nang nalilito kung sino siya. Alam po niyang ampon siya. Laging po siyang nagtatanong tungkol sa kanyang pinagmulan. Wala po kaming sagot. Ang pangalan ay tumago sa akin, Valeria. Ang pasyente sa mga recording ay hindi kailanman sinabi ito. Ngunit ang kanyang kwento ay masyadong akma. Pumunta po kami sa health center, dagdag ni Mang Manuel. Nagtanong po kami. Baka po iyon ang sinabi nila kay Aling Carla, pero bumalik po kami na walang dala, kaya po dinala namin siya sa isang psychologist para tulungan siya sa kanyang kalungkutan. Isang psychologist na mabait, elegante, edukado, musika, dagdag ni Aling Nora. Si Dr. Julian Herrera. Sumakit ang aking dibdib, bagamat hinala ko na ito. Mula kailan po niya ito nakikita? Ang unang pagkakataon po ay halos 1 taon pagkatapos lumabas sa balita ang aksidente ng asawa ng isang kilalang psychologist, paliwanag ni Mang Manuel. Sabi po ng asawa ko, kamukhang kamukha niya si Valeria. Mula noon,
Hindi na po siya mapakali hanggang dinala namin siya sa psychologist na iyon nang hindi alam na siya ang biyudo. At pagkatapos, sa simula po, bumuti siya, sabi ni Aling Nora. Pagkatapos ay nagsimula siyang umuwi ng huli mula sa mga sesyon. Minsan ay basang-basa, sinasabi na nakipag-usap siya. Kung tatanungin namin, nagagalit siya at sinasabi sa amin na hindi namin naiintindihan ang kanyang sakit. Naisip ko ang babaeng may kulay abong jacket, ang asul na payong, ang boses sa telepono at ang katiyakan na si Julian ang nasa likod ng lahat. Pauwi, itinutulak ng hangin ng hapon ang bintana ng taxi. Hindi na ako isang malungkot na biyudo. Naramdaman ko na isang lalaking itinutulak para lumaban. Noong gabing iyon ng 11:00, muling tumunog ang landline na telepono. Itay, pagod na ang boses ng babae. Pagod na ako. Musika. Pinipilit niya akong pumunta. Sinasabi niya sa akin kung ano ang dapat kong sabihin. Sabi niya, kailangan mong maniwala sa kanya o masisira ang lahat. Sino siya? Tanong ko. Bagamat hindi na kailangan. Ang laging may suot na walang kapintasang polo at malambot na pabango. Sagot niya. Ang nagsasabing baliw ka. Napuno ang aking mga mata. Kung gayon, patigilin natin siya sa pag-uutos. Sabi ko. Pero kailangan kong maging tapat ka sa akin. Gusto mo ba akong tulungan? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sumagot ang boses na nanginginig. Natatakot ako, Itay. Pero oo, pagod na akong manahimik. Musika. Nag-usap kami. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang aking mga daliri habang sinusulatan ko si Julian. Naisip ko na ang tungkol sa bahay ampunan. Bukas ng 11:00 ng gabi, pumunta ka sa bahay na may dalang mga papel. Gusto kong pag-usapan ito ng mag-isa at pumirma. Ipinadala ko ang mensahe at malalim na huminga. Hindi na ako maghihintay na dumating ang gabi para sa akin. Ako na ang tatawag sa halimaw sa aking sala. Kinabukasan, sumakit ang tiyan ko buong araw sa sobrang kaba. Hapon, tumawag sa akin si Mateo mula sa ospital. Talaga po bang tatanggapin ninyo siya ngayong gabi? Magasgas ang kanyang boses. Oo, sagot ko. Sawa na ako sa mga kasinungalingan. Kung gayon, i-record, musika ninyo po lahat. Hiling niya. Ilagay ninyo po ang cellphone ninyo na nagre-record sa isang sulok. Kung mapagsasalita ninyo po siya tungkol kay Cassandra, kay Valeria, sa mga preno, sa pag-aampon. May kaibigan po akong pulis na sa isang audio. Mabilis siyang makakakilos. Gagawin ko, pangako ko. Pagsapit ng hapon, inayos ko ang bahay. Hindi ako naglinis, tinanggal ko lamang sa sala ang mga bagay na maaaring maging armas sa kanyang mga kamay. Inilagay ko ang cellphone sa estante ng mga libro na nakabukas ang recorder, nakatago sa pagitan ng 2 nobela. Papalapit na ang orasan sa 11:00. Sa 11:05, narinig ko ang ugong ng kanyang kotse na humihinto sa harap ng bahay. Sumilip ako sa likod ng kurtina. Iyon ang puting kotse tulad ng dati. Lumabas ako, bago pa man siya tumunog ng doorbell. Pumasok ka, sabi ko. Permiso po. Musika. Sagot niya na may manipis na ngiti. Pumasok siya. Iniwan ang kanyang briefcase sa tabi ng sofa at tumingin sa paligid na parang tinitingnan kung may iba pa. Mukha po kayong mas kalmado, obserba niya. Masaya po ako. Dala mo ba ang mga papel? Tanong ko. Tumango siya. Kumuha siya ng isang folder na perpektong nakaayos. Ito po ang special power of attorney, paliwanag niya. Kung pipirmahan ninyo po ito, ako na po ang bahala sa lahat ng inyong sitwasyon. Mga proseso sa bahay ampunan, mga desisyon sa medikal, pamamahala ng inyong pera, hindi ninyo na po kailangang mag-alala sa kahit ano. Kinuha ko ang folder, ngunit hindi ko ito binasa ng buo. Nakita ko ang mga salitang tulad ng representasyon, kapangyarihan ng desisyon, ari-arian. Kung pipirmahan ko ito, sabi ko ng marahan, ibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Mapagkakatiwalaan po ako, Tay. Magalang niyang sagot. Pamilya ninyo po ako. Isinara ko ang folder. Mag-usap tayo ng totoo. Opo. Nanliit ang kanyang mga mata. Anong ibig ninyong sabihin? Nasa health center. Ang pag-asa po ako. Sabi ko, nakita ko po ang birth certificate
ng panganganak ni Martha. Sabi po doon, may isang sanggol kami, pero ang mga binurang numero ay nagsasabing maaaring higit sa isa. At nakilala ko po ang isang mag-asawa na nag-ampo ng isang sanggol mula sa parehong doktor sa parehong araw. Ang kanilang mga pangalan ay Manuel at Nora. Sinabi po nila sa akin na ang kanilang anak, na isinilang din noong araw na iyon, ay ilang taon nang nagte-therapy sa inyo. Bahagyang tumigas ang kanyang mukha ng isang segundo. Ang kanyang mga kamay, na nakarelax, ay nanigas sa kanyang mga tuhod, ngunit nanatiling malambing ang kanyang boses. At 8 taon na po ang nakalipas, Andres. Patay na po ang doktor. Madali pong maghalo ang mga kwento. Valeria po ang pangalan ng anak. Pinutol ko siya. Sinabi po nila sa akin na labis siyang nabalisa nang makita niya ang balita tungkol sa aksidente ng inyong asawa, isang babaeng kamukhang-kamukha niya na nauwi sa inyong konsultasyon. Kayo mismo po ang nagsabi, pasyente na may mga problema sa pagkakakilanlan sa parehong lungsod. Interesante, di ba? Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Mas marami po akong alam kaysa sa iniisip ninyo. Pagpapatuloy ko, musika na nanginginig ngunit matatag ang boses. Alam ko po ang tungkol sa pasyente na nararamdaman na kakaiba sa kanyang pamilya na naghihinala na siya ay inampon sa isang halos saradong klinika. Alam ko pong itinatago ninyo ang kanyang mga sesyon sa isang hard drive. Nakita ko po kayo kasama siya sa recording. Alam ko pong pinalabas ninyo na inililigtas ninyo siya. Isang bahagyang ngiti ang tumawid sa kanyang mukha. At pagkatapos, tanong niya, anong konklusyon ang gusto ninyong marating? Na hindi po nagkataon na nawalan ng preno ang kotse ni Cassandra, bulong ko, na ang airbag ay hindi nasira nang hindi sinasadya, na mayroon kang motibo at paraan na minamanipula mo si Valeria, tulad ng pagmamanipula mo sa akin at ginamit mo ang pagkakahawig niya sa aking anak para paglaruan ang aking puso. Kung nagpasya na po kayong isa akong halimaw, sabi niya. Itinatagilid ang kanyang ulo. Bakit ninyo po ako tinawag? Dahil may isang bagay pa pong hindi ninyo ipinapaliwanag, sagot ko. Pinatay mo ang iyong sarili para paniwalain akong baliw. Mga tawag, mga katok, mga manika na nagbabago ng lugar. Para saan? Para saan ang lahat ng teatro? Sa wakas ay nanlamig ang kanyang mga mata. Para po kayo manahimik, sagot niya nang walang palamuti. Para po kayo mismo ang mag-discredit sa inyong sarili, para tingnan kayo ng lahat bilang isang matandang nalilito at walang maniniwala sa inyo kung sakaling magpasya kayong maghukay kung saan hindi dapat. Kahit na ito ay tungkol sa pagkamatay ng inyong asawa? Tanong ko. Ang salitang kamatayan ay pangit pakinggan, sabi niya ng musika, kalmado. Pinayagan ko lamang po na mag-align ang mga pangyayari. Maaaring magkaproblema ang isang kotse, maaaring basa ang isang kalsada, maaaring isang babae ang nagmamaneho na umiiyak. Kailangan po ng pulisya ng isang malinis na kuwento. Binigyan ko po sila ng isa. Naramdaman kong naninikip ang aking mga kamao. Isa kang psychopath, sabi ko. Hindi po mabait ang mundo sa mga taong masyadong maraming alam, dagdag ni Mateo. Muntik na po siyang sumama kay Cassandra. Sayang lamang at bahagya lamang pong nagkaproblema ang kanyang mga preno. Lumakas ang ugong sa aking mga tainga. Muntik na akong sumugod sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, may narinig akong lumang marahang katok sa pinto mula sa labas. Tok! 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 Pareho kaming lumingon. Huwag po kayong magbukas. Utos ni Julian. Biglang tumayo. Sa mga oras na ito, may mga kakaibang taong dumadaan. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nandito po siya para sa akin, sagot ko. Hindi para sa iyo. Naglakad ako papunta sa pinto na malambot ang mga binti. Itinutulak ng isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Sumilip ako sa butas ng pinto. Nandoon, musika siya. Ang babaeng may kulay abong jacket, nakatali ang buhok, nagniningning ang mga mata. Itay! Nilalamig ako. Marahang gumalaw ang kanyang mga labi. Buksan mo. Pinihit ko ang susi at binuksan ng maluwang. Pumasok siya. Pumasok kasama niya ang malamig na hangin ng kalye. Naramdaman ko si Julian sa likod ko, naninigas.
Cassandra, bulong ko. Tinitigan ako ng babae at bahagyang umiling. Bahagya siyang ngumiti. Hindi po, sabi niya. Valeria po ang pangalan ko. Tila huminto ang oras. Medyo mas malalim ang boses. Halos pareho ang mga kilos. Naramdaman kong umatras ako ng isang hakbang. Itay, kambal po kami noong ipinanganak kami. Marahan niyang sinabi. Si Cassandra at ako. Pero ipinagbili po ako sa ibang pamilya. Lumaki po ako sa isang bahay kung saan hindi ako kailanman naging komportable. Nararamdaman na may kulang sa akin hanggang sa makilala ko siya. Musika. Itinuro niya ng may bahagyang kilos si Julian. Siya po ang unang nagsabi sa akin na ang aking dugo ay kapareho ng sa kanyang asawa. Napuno ng luha ang aking mga mata. Bakit hindi ka kailanman lumapit ng direkta? Tanong ko. Bakit lahat ng ito tungkol sa mga tawag, mga yapak, ang manika, musika? Dahil po sinabi niya sa akin na ganoon dapat, sagot niya, na nanginginig ang boses. Tinuruan niya po ako ng mga parirala, mga alaala, mga sikreto. Sabi niya po, itinapon mo raw ako para manatili sa aking kapatid, na nararapat sa iyo ang isang parusa, na maniniwala ka lamang sa katotohanan kung papanginigin ka. Tiningnan ko si Julian. Maputla siya, ngunit nagniningas ang kanyang mga mata. Ibinigay mo sa kanya ang aming mga alaala, sabi ko. Ang parirala ng ilaw sa puso, ang nakatagong sulat, ang manika. May access po ako sa lahat, sagot niya nang may paghamak. Sa laptop ni Cassandra, sa kanyang telepono, sa kanyang mga video. Habang natutulog siya, kaya kong magbasa at makinig. Nasa taong may hawak ng impormasyon ang kapangyarihan. Tay, ginamit ko lamang po ito. Tiningnan ako ni Valeria na tumutulo ang luha. Akala ko po, inililigtas niya ako. Sabi niya na sa wakas may nakaintindi sa aking kawalan. Ipinakita niya sa akin ang isang DNA test na ginawa gamit ang sipilyo ni Cassandra at isang sample mula sa akin. Sabi niya, tingnan mo, musika, pinili ka ng iyong ama para iwan. Pinili niya ang iyong kapatid at iniwan ka. Napuno ako ng galit, kaya tinanggap ko ang kanyang plano. Tawagan ka ng alauna, ilagay ang manika sa puntod, pumasok at lumabas sa iyong bahay, takutin ka. Lahat ng sinabi niya. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ito, napakatotoo. Anak, bulong ko. Anak ko rin ikaw, wala kang kasalanan. Lalo pang umiyak si Valeria. Mali ang ginawa mo, pero mas malala ang pinaniwalaan kanila. Dagdag ko. Napakadramatikong eksena, biglang pagputol ni Julian na may matalas na boses. Mag-ama na muling nagkita para akusahan ako ng sabay. May kinuha siya sa kanyang briefcase, isang hiringgilya na may malinaw na likido. Huminahon po kayo. Tay, sabi niya. Isang pampakalma lamang po ito. Matutulog po kayo ng matagal. Bukas, maniniwala po ang lahat na nagkaroon kayo ng breakdown. Isang matandang nagdedeliryo, takot sa mga boses. Walang makikinig sa inyong mga akusasyon. Lumakad siya papunta sa akin. Umatras ako at natisod sa alpombra. Humarang si Valeria. Huwag mo siyang hawakan. Musika, sabi niya. Umalis ka. Utos niya sa kanya. Kung wala ako, mananatili kang nawawala nang hindi alam kung sino ka. Kung wala ka, buhay pa si Cassandra. Sagot niya, nanginginig. Pagkatapos, napakabilis ng mga nangyari. Sumugod si Julian sa amin. Sinubukan ni Valeria na agawin ang hiringgilya. Nag-agawan sila. Nakita ko ang karayom na halos dumampi sa kanya. Tumingin ako sa paligid ng desperado at kinuha ang mabigat na plorera sa maliit na mesa. Nang hindi nag-iisip, ibinato ko ito sa likod ni Julian ng buong lakas ko. Nabasag ang salamin. Tumapon ang tubig. Nawalan siya ng balanse. Tumama sa gilid ng mababang mesa at gumulong hanggang sa mahulog malapit sa mga hagdan na papunta sa maliit na likod bahay. Nakahandusay siya. Umuungol. Malayo ang hiringgilya, gumugulong sa isang sulok. Nanginginig ako mula ulo hanggang paa. Kumapit si Valeria sa aking braso, nanginginig din. Sa labas, nagsimulang sumigaw ang mga kapitbahay. May nagtanong, Mang Andres,
Musika? Ayos lang po ba kayo? Sa malayo, narinig ko sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ang malinaw na tunog ng isang sirena na papalapit. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong tumigil si Julian sa pagiging anino na nagpapakilos sa lahat sa likod ng kanyang ngiti at puting damit. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nasa amin ang kuwento. Ang mga sumunod na araw ay halo ng mga pulis, ambulansya at mga pahayag. Hindi namatay si Julian. Nabali ang ilang buto niya at may sugat sa ulo, ngunit nanatili siyang gising. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, napakaraming mata at tainga. Nakita siya ng ilang kapitbahay na may hawak na hiringgilya. At ang pinakamahalaga, dumating si Mateo na paika-ika na may semento. Kasama ang isang batang pulis na kaibigan niya at dinala ang audio ng gabi. Sa sala, inilagay nila ito sa speaker. Ang boses ni Julian na nagsasalita tungkol sa mga niluwag na preno, mga airbag, ang pagmamanipula kay Valeria, at ang plano na palabasin akong baliw. Naninikip ang aking tiyan nang marinig ko ito, ngunit tumango ang pulis, binibigyang diin sa isip ang bawat bahagi. Sa pamamagitan nito at ng mga papel mula sa health center, kasama ang mga pahayag ni Namang Manuel at Aling Nora, sapat na po ito, sabi niya, hindi po siya makakapagtago sa likod ng kanyang titulo. Ilang linggo pagkatapos, nagsimulang lumabas ang pangalan ni Julian sa lahat ng balita. Prestihiyosong musika, psychologist, na sangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa at panloloko sa maraming pasyente. Sa telebisyon, inilalagay nila ang kanyang litrato at isang maliit na larawan ni Cassandra sa sulok. Pinapatay ko ang aparato sa tuwing nakikita ko ito. Sinamantala ni Mateo ang kanyang mga kontak sa radyo at sa kanyang podcast. Gumawa siya ng isang espesyal na serye tungkol sa kaso. Natatakot akong itrato niya ito bilang isang palabas. Ngunit nang sabihin niya sa akin na pakinggan ko ito, pinakinggan ko. Hindi po ito isang kuwento ng mga multo, sabi niya sa isa sa mga episode. Isa po itong kuwento tungkol sa kung paano maaaring gamitin ng isang tao ang sakit ng iba para kontrolin ang kanilang isip at buhay. Narinig ko ang kanyang mga salita na nakaupo sa aking silya na may litrato ni Cassandra sa harap, hinahaplos ang frame. Mabagal ang proseso ng korte tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako musika nag-iisa. Sa tuwing tinatawag ako ng pulisya para magbigay ng pahayag, umuupo si Valeria sa tabi ko at hinahawakan ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Hindi agad gumaling ang aming relasyon. Sa simula, dalawa kaming estranghero na pinag-isa ng dugo at ng isang baluktot na kuwento. Minsan, tinatawag ko siyang Cassandra nang hindi sinasadya. Minsan, tinitingnan niya ako na parang nagtatanong kung totoo ba ang lahat. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos, umupo kami ng magkasama sa beranda. Ang hangin ng Maynila ay nagdadala ng alingaw-ngaw ng mga batang naglalaro sa malayo. Noong bata ka, may hinahanap ka bang hindi mo alam kung sino? Bigla niyang tanong. Oo, sagot ko nang hindi nag-iisip. Madalas akong nananaginip na may higit sa isang anak. Nagigising ako na may pakiramdam na may kulang sa akin at pinapagalitan ko ang aking sarili. Iniisip na kalungkutan lamang ito. Ngumiti siya ng may kalungkutan. Nananaginip din po ako ng ibang tatay, sabi niya. Hindi po ang tatay kong si Manuel. Ibang boses po. Sinasabi niya sa akin, Anak, sa paraang nagpapasakit sa aking dibdib tulad ngayon, namasa ang aking mga mata. Patawarin mo ako, bulong ko. Patawarin mo ako dahil hindi kita hinanap, dahil hindi ko alam na nandyan ka. Hindi mo kasalanan, tanggi ng nagkasala. Ang doktor ang nagnakaw ng isang anak sa iyo, musika, at ipinagbili ito sa ibang pamilya. At pagkatapos si Julian na naglaro sa lahat, biktima po tayo, Itay. Biktima po tayo, sabi niya. Ang salitang iyon ay nagpainit sa aking dibdib. Pagkatapos ng ilang araw, pumunta kami ng magkasama sa sementeryo. Ipinilit ni Mateo na sumama, kahit na kailangan niyang sumandal sa isang saklay. Dala ko ang mga puting bulaklak. Si Valeria, isang bungkos ng lila, tumayo kami sa harap ng puntod ni Cassandra nang matagal na tahimik. Hello Cassandra, sabi ko sa wakas na nanginginig ang boses. Pasensya na kung huli na kitang dinala. Lumunok si Valeria,
at nagsalita ng mahina na parang natatakot na gisingin ang isang tao. "Hello," bulong niya. "Hindi ko alam kung dapat kitang tawaging ate o bunso, pero salamat. Salamat dahil sa iyo. Nabunyag ang lahat ng kasinungalingan. Dahil sa iyo, nakita ko si Itay. Ginagalaw ng hangin ang mga dahon ng kalachuchi sa aming mga ulo. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang mga luha na lumabas ng walang hiya. Nangangako ako na hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ito," bulong ko. "Hindi ko maibabalik ang iyong buhay, musika, pero maaari kong mahalin si Valeria tulad ng dapat kong ginawa mula pa sa simula." Inilagay namin ang mga bulaklak ng magkasama. Napakalapit. Kinuha ni Mateo ang isang litrato ng aming mga likod. Kaming dalawa sa harap ng puntod, ngunit wala siyang sinabi. Sa bahay, nagsimula akong magbago ng mga detalye. Ibinaba ko ang mga litrato ni Julian mula sa mga dingding. Itinago ko ang mga litrato niya kasama si Cassandra sa isang espesyal na album. Ayokong sirain ang mga ito. Hindi ko buburahin ang bahagi ng buhay ng aking anak na ibinahagi niya sa kanya. Ayoko lamang ng kanyang mukha na nakadikit sa aking mga dingding. Sa sala, sa tabi ng malaking litrato ni Cassandra na may toga, naglagay ako ng isang bago. Ako, si Valeria at si Mateo, nakaupo sa silyang yantok. Medyo hindi komportable ang ngiti. Kung may titingin sa litrato ng walang alam, iisipin nilang mga pinsan sila na magkamukha. Ilang gabi, natutulog si Valeria. Ikinukwento niya sa akin kung paano ang kanyang pagkabata sa bahay ni Manuel at Nora, ang eskwela, ang mga party kung saan nararamdaman niyang hindi siya kabilang. Ikinukwento ko sa kanya ang tungkol kay Cassandra noong bata pa siya, kung paano niya kinatatakutan ang dilim at kung paano namin ginawa nang magkasama ang parirala ng pagsindi ng ilaw sa puso. Hindi namin sinusubukang punan ang lahat ng mga puwang, nagbabahagi lamang kami ng dahan-dahan para ang butas ay masakit ngunit kayang dalhin. Ilang buwan pagkatapos, nang opisyal nang nakakulong si Julian at naghihintay ng paglilitis, isang gabi ay nagising ako nang walang dahilan. Dahil sa nakasanayan, tiningnan ko ang orasan. Ito ay nagmamarka ng 12:58. Dati, ang makita ang oras na iyon ay mag-iiwan ng malakas na kabog sa aking dibdib. Sa pagkakataong ito, bumuntong hininga lamang ako. Lumabas ako sa aking kwarto at naglakad sa pasilyo. Ang landline na telepono ay tahimik na nakapatong sa maliit na mesa. Patay ang mga ilaw, maliban sa isang maliit na lampara sa sala. Mula sa kwarto ng bisita, naririnig ang mahinang tunog ng isang video. Tumatawa si Valeria sa isang bagay na pinapanood niya sa telepono. Ilang sandali pagkatapos, may tumunog na mensahe sa grupo na ginawa ni Mateo para sa aming tatlo. Pamilya, mga tunog ng buhay, hindi ng mga multo. Nanatili akong nakatayo sa harap ng pangunahing pinto. Ngayon ay nakasara na may isang pihit lamang ng susi. Walang mga anino sa kabilang panig, walang basang yapak, walang marahang katok, tanging ang malamig na gabi. Mas kaibigan kaysa kaaway. Ang orasan ay nagbigay ng alauna, isang kampanilya, isa pa at pagkatapos ay katahimikan. Ngumiti ako. Alauna ng umaga. Ulit, bulong ko. Hindi mo na ako natatakot. Bumalik ako sa aking kwarto, ngunit bago iyon, huminto ako sa harap ng mga litrato sa dingding. Magandang gabi, Cassandra, bulong ko. Magandang gabi, Valeria. Pinatay ko ang lampara. Ang bahay ay napuno ng isang tahimik na dilim. Hindi ito ang nagbabantang dilim ng dati, kundi isang dilim na kaya kong makipagkasundo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, nakatulog ako nang hindi naghihintay ng isang telepono na tutunog ng alauna ng madaling araw. Kung nakarating ka hanggang dito, isulat ang salitang kambal sa mga komento para malaman kung isa ka sa mga nagtitiis hanggang sa huli. Huwag kalimutang i-follow ang page, iwanan ang iyong like, at ibahagi ang kwentong ito para mas maraming tao ang magtanong kung sino ang maaaring tumatawag ng alauna ng madaling araw. Tinawagan ako ng aking anak ng alauna ng